Good day mga katropa. So ayan, meron tayong bagong i-review na unit. So gawa siya ng Army Armament. So R27 yung kanyang code. Tingnan natin. So ito guys, oh. Isang 1911. So isang 1911 to guys, ha. Ayan. So manipis lang yung magazine niya. So dito muna tayo sa mismong barrel, no. So ito nga pala yung kanyang manual. Ayan. So ito nga pala ay metal construction guys, ha. Medyo may kabigatan siya. So yung slide niya metal, pati yung kanyang handle or yung frame is metal din. Ayan, tapos yung maganda sa kanya, kumpleto yung mga engraved. So yung mga markings niya, ayan, kumpleto. So Springfield Harmony. So, yan. Pati serial number. Pero yung serial number niya, alam ko, pare-parehas lang yan eh. Tapos, ayan. Yung kanyang, dito mo tayo sa taas, sa kanyang slide. So, tulad nga sinabi ko, meron siyang metal slide. Tapos, yan, flat black yung kulay niya. Then, yung kanyang front sight, ayan. So, flat black lang din, pati yung kanyang rear sight. Okay. Tapos, ayan, bukod sa kanyang markings, ayan, meron din siyang serration na harap at likod. So, para mas madali ikasa. Tapos, ayan, dito sa kanyang unahan, meron siyang, ayan, metal din yung kanyang outer barrel. Ayan. So, maganda yung pagkakakulay niya. Akala, parang tunay talaga. Tapos, threaded na rin siya. So, pwede siyang lagyan ng adapter para malagyan yun ng silencer or tracer unit. So, yung kanyang trigger nga pala, ayan. So, chrome plated na rin yan. So, akala ko may adjustable. Meron kasing iba may screw dyan eh. Ito kasi wala. Okay. Tapos, yung kanyang slide lock. So, syempre metal din yan. Tapos, yung kanyang ambidextrous na safety. Ayan. So, pag ambidextrous yan, kabilaan yan. Left and right. Tapos, ito yung kanyang hammer. So, manipis lang yung kanyang hammer. Tapos, ito yung kanyang bevel tail. Yung bevel tail niya ay mataas. So, pag hinawakan nyo siya dito, safe na safe yung kamay nyo dun sa hammer bite. Dito naman sa kanyang handle. So, yung kanyang mismong handle nga pala is plastic. Ayan. Tapos, meron din siyang markings. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang magazine. So, yung kanyang magazine, syempre metal din to guys. Tapos, ayan, makapal yung kanyang outlet bulb. So, pang TM. So, ito nga pala ay green gas powered, ha. Hindi siya CO2. So, dito mo ilalagay yung gas. Dito mo i-inject. So, yung kanyang magazine nga pala guys ay may 26 na capacity. So, yun. Medyo malaki yung capacity nito kahit medyo manipis siya. So, mas kasi kasi magkaiba yung magazine ng WE na 1911 kaysa dito, ha. Single stock lang kasi yun eh. Ito kasi double stock. So, yung bala niya, pagka nilagyan nyo, ganun ng tsura. Kaya mas marami siyang capacity. So, yung WE kasi diretso lang yun eh. So, meron siyang 27 rounds. So, yun. Pwede pa siyang madagdagan, lagyan nyo yung chamber para maging 28. Okay? Tapos, ito guys, meron pa pala siyang kasamang tools. So, ito nga pala guys, ito yung kanyang pang reload saka pang kalasto eh. Pero ako hindi ko siya may suggest na gamitin yun kasi medyo delikado. So ito, pero ituro ko na rin kung paano siya gamitin, na. So kapag ilo-load nyo guys yung ito, yung magazine nyo, gagamitin nyo itong taas na to, yan. I-hook nyo siya dito sa sa follower. Yan. Para yun ang delikado, baka bigla nyo mabitawan ng ganun. Ayan. Saka nyo lalagyan ng bala. Problema nga lang, yung pagka mabibitawan nyo siya, pumalo dito yung follower, bakal pa naman yung follower nyo. Ayan, masisira itong maglip. Yung maglip, plastic lang yan eh. So, hindi ko siya sinasuggest na gamitin, no? Kasi delikado. Nakakasira ng maglip. So, manumanuhin nyo na lang. Hawakan nyo dito, tapos lagyan nyo yung bala, or hawakan nyo na lang, tapos dito nyo lagyan ng bala para mas mabilis.
Kasi pagka ginamitan nyo, delikado talaga, baka bumitaw. Tapos ito naman, itong kabila na to, dito yan sa slide. Ayan. Pagka kakalasin nyo, oops, like that. Giganyan nyo lang siya. Ayan. Tapos ipihit nyo. Yun lang, para lang matanggal nyo yung bushing niya, yung guide plug. Pero yung guide plug niya, hindi siya matatanggal kasi hindi naman to real steel. Yung real steel kasi, yung tunay na baril yan, mahuhugot nyo dito yun eh. Pero dito sa airsoft, hindi siya mahuhugot kasi may lock siya dito sa likod. So, yun lang naman yung purpose nito. Pero nasa sa inyo na lang din kung gusto nyo gamitin or hindi. Pero suggest ko sa inyo mas maganda nyo na lang gamitin, no? Okay, dun naman sa kanyang FPS. Siyempre, sinubukan din natin. So, ayan, oh. So, yung sa kanyang FPS, yan, umabot naman siya ng 330 FPS. So, hindi na masama yun, guys. Kasi yung ganitong klase ng baril is Tokyo Marui na compatible siya sa Tokyo Marui. So, ibig sabihin yung mga parts na gusto nyo i-upgrade, pwede nyo siyang gamitin dito. So, ito pa yung isang nakita kong maganda sa Army Armament talaga. So, kung papansin niyo, ayan o. So, wala na siyang halos clearance yung hammer saka dun sa slide. Ayan o, wala nang galaw. So, yung iba kasi, yung WE, ganun, naglalagay pa ng hammer pad dito. Lalo na yung mga high kappa nila. Pero sa mga gawa ng Army Armament, ayan, hindi mo na siya kailangan lagyan ng hammer pad kasi nga, ang ganda na eh. Maganda na yung clearance niya. Halos dikit na. So, no need na lagyan ng hammer pad. So, isa yun sa mga factor na ikinagaganda ng Army Armament. Okay? Tapos yun nga, TM compatible pa siya. So, yan guys, kung isa ka sa mga nanonood at meron kang ganito at nakakagamit ka na rin ng ganito guys, paki-comment naman kung saan ang location mo para nasa gano'n naman ay magkaroon tayo ng idea kung gaano nakarami ang gumagamit ng ganitong unit, no? Ayun. So, yun lang guys. Kung sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, pakiclick lang yung ating subscribe button, pati na rin yung ating notification bell para nasa ganun na maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay? So, yun lang guys. Salamat sa panonood.